Ayan na, Gwen! Tili ni Keisha nang makita ang paglabas ni Lara sa building para sa rehearsal nito. Si Lara ay isang sikat na artista at modelo na labis na hinahangaan ni Keisha. At heto sila ngayon ng pinsan niyang si Gwen sa labas ng building, kung saan kalalabas lang ni Lara para makapagpa-autograph dito. Miss Lara! Miss Lara! Pagtawag niya rito, marami itong kasamang bodyguards at nang makita siya ni Lara ay ngumiti ito sa kanya. Oh, hi! Bati nito sa kanya. Magpapa-autograph lang po sana ako, Miss Lara. Eto po, may dala po akong damit na may mukha mo. Pakipirmahan naman po, Miss. Oh, sure. Agad namang pinirmahan ni Lara ang ibinigay na damit ni Keisha. Naku, thank you po. Thank you po talaga, Miss Lara. Eto po, bulaklak. Yeah, thanks for this flower. I will keep it. Kahit ganoon lang kasimple ang sinabi ni Lara, ay para nang matutunaw ang puso ni Keisha sa labis na kagalakan. Nagawa pa niyang amoy-amoyin ang damit matapos iyong mapirmahan ni Lara. O ano, napirmahan ba? Tanong ni Gwen sa kanya. Oo, Gwen, heto, tignan mo. Naku, ang saya-saya ng puso ko ngayon. Masaya? Sasaya ka pa kaya kapag nilaman mong maraming bashers yung Lara na yan? Gwen, ayan ka na naman eh. Normal lang na maraming bashers. Hayaan mo sila. Mas marami pa rin kaming tagahanga ni Miss Lara. Alam mo, Keisha, hindi ko talaga magets kung bakit fan na fan ka ng Lara na yan. Hindi naman magaling umarte. Ganda lang talaga ang meron siya. At isa ka sa basher niya, Gwen, ha? Bahala ka dyan. Basta ako, masaya ako. Tara, uwi na tayo. Masayang saad ni Keisha at nauna nang maglakad. Sa kabilang banda naman ay si Ray, na naghihintay sa pagdating ng nobya niyang si Lara na makauwi. Nasa bahay kasi siya ngayon ng dalaga para isorpresa ito. Di naman siya nabigo dahil nasorpresa nga siya ng nobya. Oh my gosh, babe! You're here! You're finally here! Kailan ka pa dumating? Masayang tanong ni Lara sa nobyong si Ray. Kanina lang, tinawagan ko kasi ang manager mo at sinabi niya nga ang schedule mo today. Kaya dito na ako naghintay sa'yo. How's your day? Oh, great! Pero mas lalong naging masaya dahil nandito ka na. Malambing na wika ni Lara. Really, ha? O baka naman binubola mo lang ako. Anyway, babe, what's that? Sabay turo ni Ray sa hawak nitong bulaklak. Oh, it's nothing, babe. Manang! Manang! Tawag ni Lara sa kanilang katulong. Yes po, ma'am. Itapon mo to, ha? Now na. Opo, ma'am. Ipapatapon mo ang bulaklak? Bakit naman? Ang gaganda pa naman. Saan ba yan ang galing? Takang tanong ni Ray sa nobya. From a fan. Babe, alam mo naman na ayaw kong nagikip ng mga gamit. O kahit na ano pa man. Basta galing sa fan, no? Baka mamaya may virus pa yan. Eh di nagkasakit pa ako. Pero fans mo sila, Lara. Hindi naman siguro nila nanaisin na magkasakit ka, hindi ba? We never know, babe. Tsaka ignore it, pwede ba? Hayaan mo na yun. It's just a flower. Okay, if you say so. Tanging nasabi na lang ni Ray dito. Ang totoo hindi lang naman ito ang unang beses na nakita ng binata na pinapatapo ni Lara ang mga binibigay ng fans niya sa kanya. Minsay naaawa rin siya sa mga taong sumusuporta at humahanga sa nobya. Pero dahil ayaw niya namang mag-away sila ng kasintahan, ay mas minabuti niyang huwag nilang magsalita. Magstay ka for tonight, babe, ha? Siyempre, na-miss kita ng isang buwan, no? Hindi ka na babalik sa States? Depende, babe. Kapag may kailangan ako asikasuhin dun, of course, babalik ako. Pero sa ngayon, wala pa naman akong nakaset na schedule pa ibang bansa. So yeah, dito muna ako. Paliwanag ni Ray. Great! So makakapunta ka sa interview ko? Oo naman. Boyfriend mo ko kaya natural lang na nandoon ako, right? Oh, I'm so lucky to have you talaga. Wika ni Lara sa bayakap sa nobyo. Babe, pwede ko bang imbitahan si Diego dito? Or pumunta muna ako sa place niya? Babalik din ako kaagad. Paalam ng binata. Bakit? Para saan? Bigla namang kumala sa pagkakayakap ang dalaga sa sinabi ng nobyo sa kanya. May mga i-discuss lang ako sa kanya personally, Lara. Hindi ba pwedeng sa phone na lang? Aalis ka na kaagad? Ngayon pa nga lang tayo nagkita ulit eh. Tila batang nagmamaktol na wika ni Lara. It'll be quick,
I promise. Okay, fine. Sige na. But make sure na bumalik ka kaagad ha. Isang pagtango lang ang naging tugon ni Ray sa nobya at hinalikan muna ito sa labi bago umalis. Maya-maya ay tinawagan niya si Diego at saktong nasa gym ito kaya doon na rin siya dumiretso. Oh dude, long time no see ah. Kumusta naman ang negosyo mo doon sa ibang bansa? Bungad nito sa kanya. Well, okay naman. So far, walang problema. Ikaw dito, mukhang naging bahay mo na tong gym ah. Ganun talaga dude. Nagpapa-impress kasi ako ngayon eh. Wow, that's new ha? Grabe naman yata ang paghahanda ang ginagawa mo ngayon, Diego. New girl ba? Oo pare, grabe ang tama ko sa babaeng to. Talaga lang ha? O baka naman paiyakin mo na naman yan? Biro ni Ray sa kaibigan. Mapanghusga ka talaga eh no? Hindi na ba talaga pwedeng magbago ang mga tao? Nga pala, maiba tayo. Kumusta na ang plano mong mag-propose kay Lara? Wala pa nga pare eh. I'm really busy for the whole month. Kaya I need your help, Diego. Oh, I see. Kaya ka pala nandito. So, kailan mo balak mag-propose? Teka, matanong lang. Sure ka na ba talaga kay Lara, dude? Ano bang klaseng tanong yan, Diego? Hindi ako magpaplano kung hindi pa ako sure sa kanya. Isa pa, matagal na kami ni Lara. I want to set a relationship sa ibang level. I want to build a family with her. That's why I want to marry her. Nox, sure na sure ka na talaga dyan ah. Huwag kang mag-alala, wala namang meaning yung sinabi ko. Tinatanong lang naman kita, para makasiguro ako kung sure ka na ba talaga. Dahil alam mo naman, once na mag-propose ka na, road to kasalan na yan. At kapag naikasal na kayo, wala nang atrasan. Nasa Pilipinas pa naman tayo, hindi uso ang divorce dito. Mahabang litanya ng kaibigan. I know, Diego. I love her. Pinal niyang wika. Dumaan pa ang ilang mga araw. Sa hindi inaasahan, ay nagkasabay ang live interview ni Lara at ang meeting ni Ray kasama ang mga investor sa kumpanya niya. Kaya naman nangako na lamang siya sa nobya na susunod na lang siya. Nang matapos ay dumiretso na din kaagad siya sa studio kung saan naroon ang nobya. Pero bago pa man siya makapasok, ay nabaling ang kanyang atensyon sa isang dalaga na may daladalang isang bouquet ng bulaklak. Excuse me, para kanino po ang bulaklak na yan, ma'am? Dinig pa ni Ray na tanong ng guard sa dalaga. Para po kay Miss Lara, kuya. Fan na fan niya ako eh. Nang marinig ni Ray ang pangalan ng nobya na binanggit ng dalaga, ay napatingin siya sa bulaklak na dala nito. Doon niya na naalala ang bulaklak na nakita niyang ipinatapon ng nobya. I'm sorry po, ma'am, pero bilin po ng manager ni Miss Lara na dito niyo na lang po siya hintayin. Hindi po ba ako pwede sa loob, kuya? Fan po niya ako. Alam ko po pero sumusunod lamang po ako sa utos, ma'am. Pasensya na. Kitang-kita pa ni Ray ang lungkot sa mukha ng dalaga dahil hindi siya napagbigyan sa kanyang gusto. Pero hindi niya iyon masyadong inintindi at pumasok na sa loob ng studio. Pagkatapos ng live interview ni Lara, ay nakita naman siya agad nito at hinalikan sa labi. Kanina ka pa ba, babe? Thanks for coming. Medyo matagal-tagal na rin. Minadali ko ang meeting para maka-attend dito. You look gorgeous as always, babe. Siyempre, inspired by you. Let's go. Didiretso na ako sa salon. Ikaw ba? Magkikita kami ngayon ni Diego. Diego na naman? Babe ha? Nagsiselos na ako. Puro na lang si Diego ang kasama mo. Babe, wala naman kaming ginagawa eh. Tsaka may rason kung bakit napapadalas ang pagkikita namin ng mokong na yun. Then what's the reason? Pamimilit ng dalaga sa kanya. Malalaman mo for soon. For now, hihatid na muna kita sa salon at dediretso na ako kay Diego, okay? Paglabas nila sa studio, ay nakita muli ni Ray ang dalaga na hindi nakapasok kanina. Agaran itong lumapit kay Lara at ibinigay ang daladalang bulaklak. Hi, Miss Lara, para po sa inyo. Oh, thank you. Kitang-kita ng binata ang saya sa mga mata ng dalaga nang sandaling kuhanin ng kanyang nobya ang bulaklak na ilang minuto din niyang bitbit sa labas ng studio. Paglabas nila ng building, ay sumakay na rin sila kaagad sa kotse ni Ray at nang maneho na papuntang salon. Huwag mo na akong sunduin, babe ha? I'll call my driver na lang para masundo ako dito. Bilin pa ni Lara sa kanya.
Akmang lalabas na sana ang dalaga nang muling magsalita ang nobyo nito. Lara. Yes, babe? Yung bulaklak mo. Oh, pwede bang pakitapon mo na lang yan somewhere? Pero babe, you know the drill. Sige na, I have to go. Pagputol ni Lara sa sasabihin sana niya, tsaka mabilis na itong bumaba. Muling napatingin si Ray sa bulaklak na nasa backseat na kalagay. Ang totoo'y nagdadalawang isip siyang itapon niyon dahil nakita niya kanina kung gaano ka-effort ang fan ni Lara para lamang maibigay iyon sa kanya. Kaya ang ginawa niya ibinigay na lamang niya iyon sa isang ginang na nadaanan niya sa kalye. Pagkatapos ay bumiyahe na siyang muli para makipagkita kay Diego at para pag-usapan ang plano niyang proposal sa gagawin niya kay Lara. Mabilis lumipas ang ilang pang mga araw ay dumating na nga ang pinakahihintay na pangyayari sa buhay ni Ray, ang kanyang proposal para sa nobya. Kasabot niya sa plano ang kaibigang si Diego at para walang masyadong tao sa lugar ay nirentahan pa niya ang buong resto para masolo nila ni Lara ang pagkakataon. Siya na mismo ang sumundo sa kanyang nobya na walang kaalam-alam sa plano niya. Ang tanging palusot niya lang ay simpleng dinner date lamang iyon. Babe, ang tahimik naman dito. Wala bang tao maliban sa atin? Takang tanong ni Lara. Wala, tayo lang babe. Oh, I see. Nang makaupo na sila ay nagsimula na ang paandar ni Ray. At tulad ng normal na date, ay kumain muna sila at nagkwentuhan. Hanggang sa magpaalam si Ray kay Lara na magbabanyo na muna. Lingid sa kaalaman ni Lara, ayun na pala ang hudyat ng pagpopropose sa kanya ng nobyo. Nagsilabasan ng kani-kanilang mga pamilya at kaibigan, kaya masayang pumayag si Lara sa alok nito. Oo naman, I will marry you, babe. Agad namang isinuot ni Ray ang singsing sa daliri nito at hinalikan siya sa labi. Matapos ang dinner na iyon, ay kanya-kanya na silang umalis. Hinatid din muna ni Ray ang nobya, pero habang nasa biyahe sila, ay ganoon na lamang ang gulat ni Ray nang tanggalin ni Lara ang singsing at ibinalik sa kanya. Itinabi niya ang kotse sa hindi mataong lugar at tinignan ng nobya na para bang nagtatanong, Babe, what's the meaning of this? Ray, I'm sorry, pero hindi pa ako handa. Hindi ka pa handa pero nag-yes ka kanina. Kasi nandoon ang mga kaibigan at pamilya natin. How can I say no? Ray, ngayon palang umuusbong ang career ko. I can't lose it. Bakit, Lara? Mawawala na ba ang career mo once may kasal tayo? Hindi naman, hindi ba? You don't understand, Ray. Ayaw ko pa. Kapag nalaman ng lahat na engaged na ako sa'yo, I'm sure, kukulitin ako ng media kung kailan ako magpapakasal. At kapag nagpakasal na ako, kukulitin na naman ako kung kailan ako magkakaanak. Ray, I'm not ready for those things. Hindi pa kasali sa plano ko ang magkaanak. Sana sinabi mo sa akin, Lara. Hindi naman kita pipilitin eh. Ayaw kong maging kontrabida sa buhay mo, babe. Alam mo yan. Lagi kitang sinusuportahan. Kung nag-no ka, masasaktan lang ako. Pero iintindihin pa rin kita. Alam mong mahal na mahal kita. At ayaw kong nag-iisip ka ng ganyan. Yun naman pala, Ray eh. Sana hindi mo nalang ginawa yun. Iyan ba ang rason kung bakit lagi kayo nagkikita ni Diego? Dahil kasabwat mo siya? Please, babe, fix this. Isa-isahin mo ang family and friends natin na naroon kanina at ipaliwanag mo sa kanila. Pero bakit, Lara? Pwede ko namang sabihin sa kanila na huwag ipagsabi na we're engaged, right? Babe, you don't understand. Sundin mo na lang kasi ako, pwede ba? Or better yet, maghiwalay na lang tayo. What? Lara, are you serious? Oo. Seryoso ako, Ray. If you can't fix that, makikipaghiwalay ako. At dahil mahal na mahal ni Ray ang nobya, ay wala na rin siyang nagawa kundi sundin ang gusto ng dalaga. Matapos niyang ihatid si Lara sa bahay ni Toy, dumiretso na siya sa bar. Inoff niya ang kanyang cellphone at nagpakalunod sa alak. Walang mapaglagyan ng kalungkutan na nadarama ng binata ng mga oras na iyon. Labis siyang nasaktan at walang makakatulong sa kanya maski ang matalik na kaibigang si Diego. Hindi na niya alam kung anong oras na siyang natapos mag-inom. Basta't ang naaalala niya ay nakapagmaneho pa siya paalis sa naturang bar. Maya-maya ay naramdaman niyang pabagsak na ang kanyang mga mata. At doon na niya hininto ang kotse at tuluyang nilamon ng dilim ang kanyang paligid dahil sa sobrang kalasingan.
Samantalang si Keisha naman kinabukasan, habang naglalakad papunta sa flower farm, kung saan siya nagtatrabaho, ay ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata niya nang makitang isang kotseng nakahinto sa tabi ng daan. Madalang lang ang mga kotseng dumaraan sa lugar na yon, dahil shortcut iyon papuntang flower farm. Ala! Diyos ko! Gulat niyang wika nang makitang may lalaking nakaupo sa driver's seat at nakasandal ang ulo sa manibela. Patay na ba to? Wala pa namang signal dito banda. Sir? Sir? Sambit niya at dahan-dahang niyugyog ang lalaki. Nang ilapit niya ang mukha niya sa mukha nito para tignan kung humihinga pa ba ito, ay ang sakto naman ng pagmulat ng lalaki. Ilang minuto din silang nagkatitigan dahil hindi rin malaman ni Keisha kung bakit hindi mawala ang tingin niya sa binata. Buhay ka pa pala. Buhay ka naman pala. Nauutal na wika ni Keisha. Bakit? Mukha ba akong patay? Mahina ngunit sapat na ang lakas ng boses nito para marinig ni Keisha. Hindi naman. Akala ko lang kasi. Bakit ka nandito, sir? Doon na napatingin si Ray sa paligid. Tsaka niya lamang napagtanto na hindi siya pamilyar sa lugar na iyon. Wait, bakit ako nandito? Abay, malay ko po. Kayo putong nandito eh. I forgot. Lasing na ako kagabi at hindi ko na masyadong maaninag ang direksyon. Baka namali lang ako ng daan. Maya-maya ay lumabas si Ray ng kotse nito para tignan ang kabuuan ng paligid. Sa mga sandaling iyon ay ramdam pa niya na medyo nahihilo pa siya. Masakit din ang kanyang ulo pero pinili niya pa ring tumayo ng tuwid. I'm sorry, can I? At hindi na nga natapos pa ni Ray ang ibig pa sana niyang sabihin nang bigla siyang maduwal at saktong sa damit pa iyon ng dalaga. Sigaw ni Keisha. Oh, I'm sorry. I didn't mean to. Oh, huwag ka na munang magsalita. Sumuka ka lang dyan. Nagawa pa nitong hagurin ang likod ng lalaki at nang medyo maayos na ito'y doon na niya ito tinignan ng masama. I'm sorry, miss. I'm really sorry. Alam mo, gusto kong magalit sa iyo eh. Kasi papunta pa lang ako sa farm pero dinumihan mo na ang suot ko. Buti na lang may dala akong damit dito. Nga pala, malapit na tayo sa farm. Magkape ka muna dun para mainitan yung tiyan mo. No thanks, I'm good. Uuwi na lang muna ako. Hindi ka pwedeng magmaneho ng ganyan pa ang lagay mo, sir. Magkape ka na muna and after that, pwede ka nang magmaneho. Wala na ring nagawa pa si Ray kundi ang bumaba ng kotse at sumama sa dalaga papunta sa farm. Pagdating nila doon ay namangha pa ang binata dahil napakaganda ang lugar na iyon. Ikaw ba ang may-ari nitong flower farm? Hindi. Kilala lang ng mga magulang ko ang may-ari at nasa ibang bansa. Bali sila ang pinagkakatiwalaan dito at ako na rin ang namamahala muna. 2 beses sa isang taon silang umuwi rito para bisitahin ang farm at kumustahin ang lagay. Ang kinikita naman dito ay pinapadala namin sa kanila. In short, trabahante lang din ako dito. Mahabang paliwanag ni Keisha. Oh, eto, kape. Magkape ka na muna. Tumango na lamang si Ray at nagpasalamat sa dalaga. Diyan ka lang ha. Magbibihis lang muna ako. Muling iginala ni Ray ang mga mata sa paligid at para bang nakaramdam siya kahit papaano ng kaginhawaan nang matanaw ang nagagandahang mga tanim at bulaklak sa buong farm. Maya-maya pa ay muling bumalik ang dalaga sa kanyang gawi at doon na nangunot ang noo nito habang nakatitig ng ilang segundo. Bakit ganyan ka makatingin sa akin, sir? Tsaka ikaw ha, sa susunod, huwag ka nang magmamaneho ng lasing. Buti dito ka napunta. At buti, hindi ka na-disgrasya. I'm sorry but you look really familiar to me. Ako po, ngayon pa lang naman tayo nagkita eh. Oh, I knew it. Ikaw yun. Ikaw nga yun. Teka sir ha, sino? Ako? Ikaw yung babaeng nagdala ng bulaklak kay Lara doon sa labas ng studio, kung saan hindi ka pinapasok ng guard. Natigilan naman ang dalaga at agad napatingin kay Ray. Oo, ako nga yun. Teka, nakita mo ako? Fan ka rin ba ni Miss Lara? I knew it was you. No, pero sort of. Actually, I'm her boyfriend. Sa narinig ay doon na nanlaki ang mga mata ni Keisha. Boyfriend ka po ni Miss Lara, sir? O, binibiro mo lang yata ako eh. Wala namang nagawa si Ray kundi ang ipakita ang mga litrato nila ni Lara na magkasama. OMG! Boyfriend ka nga po talaga niya. Pero wala naman siyang nababanggit eh. Kung sa bagay, hindi porket artista ka ay kailangan ding malaman ng mga tagahanga mo ang personal mong buhay.
Teka sir, kung boyfriend po kayo ni Miss Lara, bakit po kayo nasa gitna ng daan at nakainom pa kayo kagabi? Alam po ba ito ni Miss Lara? Huminga ng malalim si Ray. Gusto niyang sabihin sa dalaga na si Lara mismo ang dahilan kung bakit siya naglasing kagabi. Pero mas pinili niyang itago na lamang iyon. No, hindi niya naman kailangang malaman eh. I'm sure mag-aalala lang yun. Oh my God! Pwede bang iset mo kami ng schedule ni Miss Lara? Never pa kasi ako nakapagpa-picture sa kanya eh. Lagi lang pong bulaklak na ibibigay ko. Masaya naman po ako dahil tinatanggap po niya. Ang bait po talaga ni Miss Lara, no? Napakaswerte niyo po sa kanya, sir. Yeah, I think so. Anyway, I have to go. Salamat sa kape. Gumaan ang pakiramdam ko. Sir, ako nga po pala si Keisha. Nice to meet you, Keisha. I am Ray. Ray. Sige po, Sir Ray. Hindi ko po kakalimutan ng pangalan mo. Salamat po ulit. Mag-iingat po kayo sa biyahe, sir. Magiliw na wika ni Keisha sa binata. Parang nasa himpapawid ang dalaga ng mga sandaling iyon na hindi niya lubos akalain na ang lalaking nakita niya sa daan ay nobyo pa mismo ng babaeng labis niyang hinahangaan. Pagdating nga ng pinsan niyang si Gwen sa flower farm, ay nahalata agad nito ang kasiyahan ng dalaga. Kaya doon na ito napatanong. Hoy, napano ka? Bakit abot hanggang langit yata yung ngiti sa labi mo? Gwen, may kakaibang nangyari sa araw ko ngayon. Kakaiba? Teka, don't tell me, minaligno ka. Sira, syempre hindi no? Sige na, spill the tea. Ano ba kasi yun, Keisha? Hindi ka maniniwala sa akin, Gwen. Kasi may nakita kong lalaki kanina at hindi ko inaasahan. Boyfriend pala siya ni Miss Lara. Boyfriend? Boyfriend talaga o feeling boyfriend lang? Iba na kasi ngayon. Maraming nagkiklaim na boyfriend nila ang isang tao kahit hindi naman talaga. Boyfriend nga siya ni Miss Lara, Gwen. Ipinakita pa nga niya sa akin yung picture nila na magkasama eh. Tsaka mukhang mayaman naman si Ray. Ray? Aba Keisha. At nakuha mo pa talaga makipagkilala sa kanya, ha? Siyempre naman, Gwen, no? Namukhaan niya kasi ako nung pumunta ako sa studio para sa live interview ni Miss Lara. Kaya ayun, sinabi niya sa akin na siya daw ang boyfriend. Sinukahan pa nga niya ako eh, pero ayos lang. Sinukahan ka niya? Bakit? Gulat na tanong ng pinsan niya. Kasi naglasing daw siya kagabi, sabi niya. Talaga? Naglasing for no reason? O baka naman nag-break na sila ni Lara? Pangaasar pa ni Gwen sa kanya. Hoy, grabe ka naman. Huwag naman sana, bagay pa naman sila. Maganda si Miss Lara, gwapo din si Sir Ray. Palagay ko, inumang magbabarkada lang yun. Ikaw ang bahala. Masyado kang obsessed sa Lara na yan, Keisha. Huwag mo na nga pakialaman ng pagiging fan ko, Gwen. Ang mabuti pa'y magtrabaho na lang tayo, okay? Hindi pa rin mapawi ang saya sa mukha ni Keisha. Tsak niya kasing sasabihin ni Ray kay Lara na nagkita sila at posibleng makausap pa niya ng personal ang pinaka-iniidolo niya. Ngunit makalipas ang ilang oras na pagtatrabaho nila sa farm, ay nilapitan siyang muli ni Gwen na nooy hawak-hawak pa ang kanyang cellphone. Look! Sabay pakita sa cellphone nito. Dooy agad nakita ng dalaga ang isang larawan ni Miss Lara na may kasamang lalaki na para bang nagpo-propose sa kanya. Namukhaan nga niya ang lalaki dahil si Ray nga iyon. Siya ba ang sinasabi mong Ray? Oo, siya nga yun. Kung ganun, totoo nga talagang boyfriend ni Miss Lara ang lalaking nakita mo kanina, Keisha. Engaged na pala sila eh. Ayon dito, nag-propose na daw ang boyfriend ni Miss Lara kagabi lang. Kagabi? Teka, saan mo ba nakita yan, Gwen? Fan ka ba talaga ng Lara na yun o hindi? Ang hina ng radar mo ha, Keisha? Ngayon nga lang to na-post 3 hours ago. Hindi pa ako nakakapag-internet eh. Pero totoo ba? Baka fake news yan ha? Oo, totoo nga. Legit source to be. Paliwanag pa ng pinsan niya. Sinagot daw ba ni Miss Lara si Ray? Tanong muli ni Keisha. Oo daw eh. Isang matamis na yes nga daw ang sinagot ni Miss Lara sa boyfriend niya. Sagot naman ni Gwen. Hindi maintindihan ni Keisha kung bakit imbis na matuwa ay napaisip pa siya. Kitang-kita kasi niya sa mga mata ni Ray kanina ang kalungkutan. Kahit nakangiti ito ay ibang-iba ang pinapahiwatig ng kanyang mga mata. Oh, bakit parang hindi ka masaya? Akala ko ba super fan ka ni Miss Lara? Bakit hindi ka yata masayang malaman na engaged na siya? Hindi naman sa ganun, Gwen. Siyempre, masaya ako. Ang iniisip ko lang kung bakit naglasing si Sir Ray. Problema na nila yon, Keisha. Ikaw naman, masyado mo na yatang kinakareer ang pagiging fan mo.
Pati personal issues nila ay nangingialam ka na. Tama na yan. Kung naglasing man yung Ray na yon, baka masaya lang. Hindi, Gwen eh. May lungkot sa mga mata niya. Alam mo ikaw, ang dami mong napupuna ha. Itigil mo na yan. Babalik na ako sa trabaho ko dahil pupunta pa dito mamaya si Mr. Reyes para kumuha ng mga bulaklak para sa shop niya. Hindi na umimik pa si Keisha at tumango na lamang bilang tugon. Samantalang sa kabilang banda naman ay si Ray. Nakararating pa lamang sa kanyang kondo nang biglang pumasok doon si Lara na galit na galit. Babe, what are you? Isang malakas na sampalagad ang idinampi ni Lara sa pisngi ng nobyo. Tingnan mo to! Posted by someone. I don't know kung sino ang original na nag-post nito. Pero kalat na siya sa social media. Hindi ba't sinabi ko sa iyo kagabi? Nasabihan mo ang mga taong naroon sa proposal mo na huwag ipagkakalat. Nasapo naman agad ni Ray ang noo dahil nakalimutan niya palang sabihan ng mga tao sa inuutos ni Lara sa kanya. I'm sorry babe, I forgot about it. You forgot? Paano na to ngayon? Kalat na. I'm sure sa taping mamaya, tatad rin na naman ako ng mga tanong. O baka ibalita pa talaga nila. Hindi ka nag-iisip, Ray. How can you be so irresponsible? Teka, Lara, are you blaming me? Oo, dahil sinabihan na kita na sabihan mo sila. Nakalimutan mo ba talaga? O sinadya mo para kumalat at hindi na ako makatanggi sa lecheng proposal mo? Sigaw ng kanyang nobya. Bakit hindi mo sisihin ang nag-post niyan? Bakit lahat sa akin mo binubunto ng galit mo, Lara? Kasi kasalanan mo naman talaga, Ray. Kung hindi ka lang sana nag-propose, di sana walang kakalat. Ano na ngayon ang gagawin ko? How about my career? Career mo na lang ba talaga ang importante sa'yo? Paano naman ako, Lara? Ray, alam mo, unang-una pa lang na importante sa akin ang career ko. Ilang taon akong naghintay para magtagumpay ako sa dang tinahak ko. Tapos ikaw, balak mong sirain yon. I don't really understand, Lara. Ipaliwanag mo nga sa akin kung bakit magalit na galit ka. Kung bakit parang big deal sa'yo to. Hindi naman sikreto ang pagmamahala natin, hindi ba? Oo nga, pero ayaw kong ma-pressure, Ray. Do you think malaki ang epekto nito sa career mo pag nagkataon? Sa mga sandaling iyon, ay hindi na rin mapigilan ang bugso ng damdamin ni Ray. Of course! Then deny it, Lara. What? Gulat na tura ng dalaga. Kapag tinanong ka nila if totoo bang nag-propose ako sa'yo, itanggi mo. Sabihin mo na hindi pa natin napapag-usapan yun. And what about the proof? The picture? Eto! Sabihin mo iba ang ginawa ko niyan, na hindi talaga ako nag-propose sa'yo. Magpo-post na lang din ako para magmukhang totoo. Ang galit na aura ni Lara ay biglang napalitan ng isang ngiti. Oh, thank you so much, babe. This means a lot to me. Don't worry, doon pa rin naman ang pupuntahan ng love story natin eh. Sa ngayon, hindi pa kasi talaga ako ready eh. Sana maintindihan mo ko, babe. Isang pilit na ngiti lang ang pinakawala ni Ray at niyakap ang nobya. Isang linggo siyang nanatili sa kanyang kondo dahil masakit pa rin sa kanya ang nangyayari. Marami na rin ang nagpapadala ng message sa kanya na puro katanungan kung bakit dinedenay nila pareho ni Lara ang tungkol sa engagement nila. Para sa lahat ng mga kaibigan at pamilya nila, ay si Diego lang yata ang higit na may malasakit sa kanya na talagang pinuntahan agad si Ray sa kondo nito. Dude, alam kong ayaw mo muna akong kausapin dahil maski messages ko at tawag ay ayaw mong sagutin. Pero ano yun? Para saan yun? Para saan pa yung effort mo para lang maisagawa mo yung romantic proposal na yun? Kung parehas niyong ide-deny ni Lara. Nagpa-interview pa talaga siya ha? Para sabihing fake news yun. At ikaw, nagsigunda ka rin. What happened? After the proposal, sinabi sa akin ni Lara na dapat sanay no ang sagot niya. Kaya lang nahiya siya sa inyo at sa mga pamilya naming naroon. Kaya wala siyang nagawa kundi pumayag. Sinabihan niya ako na sabihan ko daw isa-isa mga nakasaksi sa proposal na huwag ipagkakalat. Kaso nawala na si isip ko, Diego eh. Dahil dumiretso na ako sa bar at doon ko nilunod ang sarili ko sa alak. I'm so depressed. Ang sakit-sakit palang marinig yun mula kay Lara. Pinuntahan niya ako agad at galit na galit. Kumalat na daw kasi yung picture. So sinabi ko, i-deny niya na lang para hindi masira ang karir niya. At pati ikaw, okay lang ba sa'yo yun, Ray? I have no choice, Diego. Of course, may choice ka, Ray. Hindi mo man lang ba naisip na mas importante pa kay Lara ang karir niya over you? Boyfriend ka niya. Hindi pa siya artista, nandyan ka na. Tapos ngayon itatanggi niya yon para lang sa karir niya?
Hindi agad nakaimik si Ray sa sinabi ng kaibigan. Inaamin niyang nakukuha niya kung ano ang punto nito at naisip niya na rin iyon. Mag-isip-isip ka nga, Ray. Masyado siyang nakadikit sa trabaho niya. Paano ka? If she can't manage it, dude, sorry to say this ha, pero parang hindi niya deserve ang isang katulad mo. Ang mga katagang iyon ang paulit-ulit niyang naririnig sa kanyang sistema. Hindi na niya alam kung ilang oras o araw na ba siyang nag-isip, hanggang sa umabot siya sa isang desisyon na siyang nagpabigla din kay Lara. My God, Ray! Is this for real? Nakikipag-break ka sa akin? Hindi makapaniwalang wika ni Lara sa nobyo. I love you, Lara. Pero siguro, hayaan na muna natin ang isa't isa na makapag-isip-isip. Mag-focus ka na muna sa karir mo. At ako, magpo-focus na din muna ako sa kumpanya ko at personal life ko. We need this both. We need space. At bakit, Ray? Baka naman tungkol pa rin to sa pag-delay ko sa engagement natin. Baka nakakalimutan mo. Ikaw ang nag-suggest nun. Kasi wala na akong choice, Lara. Isa pa, ayaw ko namang isipin mo na ako magiging hadlang sa mga pangarap mo. Saksi ako kung gaano mo pinangarap ang isang successful career. At eto na yon. Hindi ko naman itatanggi na apektado rin ako sa mga nangyari. Pero wala eh. Kailangan nating palabasin na ganun nga, na hindi totoo. After all, nag-no ka naman sa akin personally. So I bet, hindi ka pa nga talaga ready. Don't worry, I'm always here. Lagi akong nakasuporta sa'yo, kahit ano man ang mangyari. I can't believe this, Ray. But fine, kung ayaw mo sa akin, mas lalong ayaw ko na sa'yo. Ang babaw-babaw lang ng rason mo, Ray. Galit nitong wika at iniwan na nga ang binata na nag-iisa. Alam ni Ray na naiinis sa kanya ang dalaga, pero hindi na rin siya nagsisisi na pinakawalan na niya ang kanyang desisyon para din malaman niya o maskin ni Lara ang halaga nila para sa isa't isa. Tulad ng pangako niya sa sarili, ay mas pinagtuunan na lamang niya ng pansin ang kanyang negosyo. Lumipas pa ang ilang araw, habang papasok na siya sa opisina, ay nakita niyang isa niyang empleyado na may hawak-hawak na isang punpon ng mga bulaklak. Sa mga sandaling iyon, ay isang tao lang ang naalala ng binata, si Keisha. Kaya doon na rin niya napagdesisyonan na puntahan ito sa flower farm, dala-dala ang pagkain para sa dalaga, bilang pasasalamat na rin sa pagtulong nito sa kanya. Pagdating ay nakita niyang isang kliyente doon na papaalis, at isang babae na sa tingin niya ay kasamahan ni Keisha sa farm. Hello, good morning. I'm Ray and I'm looking for Keisha. Sir, ikaw yung... Good morning, sir. How may... Hirit naman ni Keisha, na hindi na natuloy nang makita kung sino ang lalaking nasa kanyang harapan. Sir Ray? Ako nga, good morning. Hindi ba ako nakakaistorbo? Nagkatitigan pa ang dalawang dalaga bago muling nagsalita si Keisha. Hindi naman po, sir. Gwen, kakausapin ko lang muna si Sir Ray ha. Babalik din ako kaagad. Paalam niya sa pinsan. Lumayo sila ng kaunti sa front desk at pumesto sa likuran kung saan may upuang naroon. Gusto niyo po ba ng kape, sir? Panimula ni Keisha. No thanks. Actually galing ako sa office eh. Napadaan lang ako dito. Bibili po ba kayo ng bulaklak, sir? Nope. Saan ko naman ibibigay? Alam kong nakita mo na rin sa social media ang nangyari. Kaya nandito ako. Dahil alam kong diehard fan ka ni Lara. At komportable din akong kausap ka. Napayuko naman si Keisha na para bang apektado din siya sa mga nakita't nalaman sa internet kamakailan lamang. Nakita ko nga po, sir. Nung gabing bago ko kayo nakita dito sa may flower farm, nag-propose po pala kayo kay Miss Lara. Pero the next day, nagpa-interview po siya na hindi daw po totoo. Sorry po, sir ha, kung napatanong ako. Pwede nyo naman po huwag sagutin eh. It's okay, Keisha. You deserve to know. Sa lahat ng fan ni Lara, ikaw ang pinaka-genuine, kaya alam kong hindi mo siya sisiraan. Kahit naman wala na kami ay, concerned pa rin ako sa kanya. I still love her, and I care for her. Wala na po kayo? Gulat na wika ng dalaga. Yeah, totoo naman talagang nag-propose ako sa kanya ng gabing yon. Pero bothered daw siya dahil ayaw niyang malaman ng mga tao that she's engaged. Ayaw daw niyang napipressure siya kung kailan siya magpapakasal, kailan magkakaanak. Maganda ang takbo ng karera niya ngayon at yun ang iniingatan niya. So I told her na i-deny ang proposal at susuportahan ko na lang siya, which I did. Pero lately, napag-isip-isip ko na ayaw ko mag-settle sa ganito eh. We've been together for how many years?
Mas maiintindihan ko pa siguro kung sasabihin niyang she's not ready. Pero para sabihin niyang ayaw niya muna magpakasal kami dahil matunog pa ang karera niya ngayon, I guess that's something I must consider. Hindi pa ba talaga ako sapat for her? Mas may importante pa pala talaga. Malungkot na salaysay ni Ray sa dalaga. Maski si Keisha ay nalulungkot din para sa binatang kaharap. Kaya ka naglasing sir ng gabing yun? Yeah, kaya mo ako nakita that day. After the news, nung pag-uwi, ayun, galit na galit niya akong sinugod sa kondo ko. Hinayaan ko naman siya sa gusto niya pero parang hindi ko na lang kasi talaga kaya. So, sumuko na muna ako. Pero that doesn't mean na hindi ko na siya mahal. I still do. I still love her. At pumayag po siya, sir? Oo, pero hindi siya makapaniwala na ginawa ko yon. Pride na lang siguro niyang pumipigil sa akin Mahal naman po siguro kayo ni Miss Lara, sir. Oo naman, ramdam ko naman yun Pero siguro, hindi pa ito ang oras para sa amin. We need some space. Siguro kapag nakahinga na kami parehas at kapag nakakapag-isip-isip na kami kung ano ang tama, tsaka pa lang siguro kami babalik ng kusa sa isa't isa. Pero ikaw, huwag kang malulungkot ha. Be happy pa rin dahil matayog ang karera ng iniidolo mo. She's still the same Lara you idolize. Tsaka, pwede bang favor? Favor po? Para saan, sir? Pwede bang wag mo na akong tawagin, sir? It's too formal. Ray na lang. Sige, Ray. O siya, mukhang nakakaistorbo na ako I have to go para may pagpatuloy mo na ang trabaho mo dito. Thanks for the time, Keisha. Kahit papaano'y gumaan ang pakiramdam ko. Salamat din sa iyo, Ray, at pinagkakatiwalaan mo ko. Promise po, wala po akong pagsasabihan. Sabay taas pa sa kanang kamay ng dalaga. Thank you, Keisha. Friends na tayo, ha? Oo naman po. Kinawayan pa ni Ray ang dalaga habang ito'y paalis ng farm. Tsaka naman bumalik si Keisha sa front desk kasama ang pinsang si Gwen. Hoy, iba ang ngiti mo Abot hanggang Neptune. Anong sadya nun dito? Bungad na tanong agad ni Gwen sa kanya. Wala, kinuwento niya lang sa akin kung anong nangyari sa kanila ni Miss Lara. Bakit naman daw? Ano bang connect ng love story nila sa'yo, Keisha, ha? Wala, pakiramdam niya raw kasi I deserve to know dahil idol ko si Miss Lara. Wow, Keisha, ha? Deserve to know talaga? Bakit? Wala na pala sila ni Miss Lara, Gwen. Si Ray daw nakipaghiwalay. I mean, hindi naman literal na nakipaghiwalay. Humingi lang daw ng space. Ay, pak! May pa-space pang nalalaman si Sir Ray. Pero okay na din yun, no? Matagal ko na kasing nararamdaman na hindi naman talaga maganda ang ugali ng Lara na yan Mabait naman si Sir Ray at ramdam ko yun. Pero yung idol mo? No, no, no. Malaking no. Kaya palagay ko, kaya siguro hiniwalayan ni Sir Ray si Miss Lara ay dahil may attitude problem din siya. Ikaw talaga, Gwen, kung makajudge ka talaga ng tao, wagas. Wala namang sinabi si Ray tungkol kay Miss Lara kaya I'm sure mabait siya. Di mo knows yan, Keisha. Sige na nga, balik na tayo sa trabaho. Nalulungkot si Keisha para kay Ray. Ramdam niya kasi na mabait ito, kaya hindi talaga siya makapaniwalang gagawin iyon ni Lara sa binata. Ngunit kahit ganoon pa man, ay may kasiyahan pa rin siyang nadarama. Magaan ang loob niya sa binata, at kahit papaano'y napagaan niya ang mabigat nitong dinadala. Hanggang sa ang isang beses na pagdalaw ni Ray sa flower farm, ay nasundan pa ng nasundan. Bagay na nahahalata na rin ni Keisha, lalo na ni Gwen. Hoy, nandiyan na naman si Sir Ray sa labas. Ano, naniligaw ba yan sa'yo? Gwen, ano ba? Huwag ka nga mag-imbento dyan. O bakit parang napapadalas na yata ang pagpunta niya rito? Wala naman siyang binibili Malay mo, baka gusto lang niya makipagkwentuhan, Gwen. Makipagkwentuhan? 3 o 4 na beses sa isang linggo? Naku, hindi na normal yan, Keisha. Dapat na kayo magpatingin. Magpatingin sa love expert. Anong pinagsasabi mo dyan, Gwen? O bakit? Mali ba ako? Don't tell me, namanhid ka na dyan. Hindi mo ba feel na there's something is that? There's something fishy, Keisha. Baka naman nung hiniwalayan ni Sir Ray si Miss Lara, ay dahil nung araw na nakita ka niya, ay na-love at first sight na siya sa'yo. Alam mo ikaw, anong gamot ba ang tinitake mo? At kung ano-anong pumapasok dyan sa isip mo, Gwen, ha? Walang ganun. Nire-respeto ko si Miss Lara, pati si Ray, kaya itigil mo yan. Naiiritang wika ni Keisha sa pinsan, ngunit hindi niya maitatanggi sa sarili na pati siya ay nagtataka na rin sa kinikilos ng binata.
Oh, huwag ka na magsalita ha. Palapit na siya dito. Bilin pang muli ni Keisha sa pinsan nang makitang palapit na si Ray sa kanilang gawi. Hi, good afternoon. Pauwi na ba kayo? Ihahatid ko na kayo. Aya ng binata sa kanila. Ay, sige po. Uwi ka pa ni Gwen na agad namang siniko ni Keisha. Oo Ray, pauwi na kami pero pasensya ka na ha. May lakad pa kasi kami ni Gwen eh. Huwag mo na kaming ihatid. Salamat na lang. May lakad tayo, Keisha? Oo, Gwen, may lakad tayo. No worries, ladies. Pwede ko naman kayong ihatid muna sa kung saan kayo pupunta eh. Tsaka ako na kayo ihatid pa uwi. Naku, wag na Ray. Abala lang kami sa'yo. Ay hindi. Hindi tayo magiging abala sa kanya, Keisha. Dahil siya naman ang nag-alok eh. Hindi ba, Sir Ray? Si Gwen muli ang nagsalita. Yes. Wala naman akong lakad today. At wala na rin akong pupuntahan. Galing na ako sa office. Dahil sa hiya ay wala na ring nagawa pa si Keisha, kundi ang sumakay sa kotse ni Ray. Keisha, doon ka na sa harap, sa tabi ni Sir Ray. Nagmumukha siyang driver kapag dito tayong dalawa sa likuran eh. Di ba, sir? Asik pa ni Gwen. No, it's okay. Kung saan komportable si Keisha, walang problema. Ay, hindi po, sir. Nakakahiya naman po kasi eh. Kami na nga itong nakikisakay pag bumukain ka pa naming driver. Sige na girl, doon ka na sa tabi niya. Bago lumipat ay pinandilatan muna ng mga mata ni Keisha ang pinsang si Gwen dahil halatang halata niyang panunukso nito sa kanya. Nagpunta sila sa isang maliit na grocery store kahit wala naman talaga silang balak na bilhin doon. Nanatili lang si Ray sa loob ng kotse kaya nang makapasok ang dalawa sa establishmento ay doon na nakurot ni Keisha sa tagiliran si Gwen. Aray! Masakit yun ha? Sigaw ni Gwen sa kanya. Masakit talaga. At sinadya kong lakasan yun. Gwen naman kasi eh. Panay ang tukso mo tapos tinutulak mo pa ako palapit kay Ray. Bakit ba Keisha? Bagay naman kayo ah. Sa paningin mo lang yun Gwen. Ako na nga itong nahihiya eh. Halatang halata ka eh. Baka kung ano pang isipin nun. Anong isipin? Siya nga mismo ang nagsadya sa farm para maihatid ka, hindi ba? Siyempre, wala na rin siyang choice kundi ang ihatid na rin ako dahil kasama mo ko. Pero promise Keisha, kapag nangyari pa ulit to, tatanggi na ako. Sasabihin ko na lang sa kanya na kayo na lang dalawa para masolo niyo ang isa't isa. Gwen, ano ba? Asus, kunwari kapag Keisha na hindi mo gusto, full package na nga si Sir Ray, hindi ba? Full package nga siya. At tiyak ko ang mga gusto rin niya sa babae ay yung full package din. At hindi ako yun. Si Miss Lara yun, Gwen. Nakipaghiwalay na nga siya, hindi ba? Aanin naman kasi niyang kagandahan ng mukha at katawan. Kung hindi naman mabenta ang ugali, di wala din. Naiintindihan ko naman si Sir Ray eh. Kung pangit din ang ugali ng kasintahan ko, di hihiwalayan ko din. Mahabang litanya ni Gwen sa pinsan. Hindi mo siya kilala, Gwen. Ikaw Keisha, kilala mo na ba siya? Hindi mo rin siya kilala, hindi ba? Maliban na lang sa isa siyang sikat na artista na may gwapong boyfriend na nag-propose, pero dinanay niya naman. Akala niya talaga panghabang buhay ang pag-aartista. Tama na yan, Gwen. Kahit paanong sabihin natin o sabihin mo, siya pa rin ang mahal ni Ray. Pero ramdam kong iba na ang ihip ng hangin Keisha, kasi nandyan ka na. Dahil sa sinabi ni Gwen ay napairap na lang sa kanyang mata ang dalaga. Hindi man niya aminin, pero nagwagwapuhan at attracted talaga siya kay Ray. Pero ayaw niya namang gamitin ang pagkakataong yun dahil lang sa personal niyang dahilan. Bukod doon, hindi niya rin kayang isipin na nagkakagusto siya sa dating nobyo ng pinakahahangaan niyang babae, si Miss Lara. Pagkatapos nilang mamili ay bumalik na rin sila kaagad sa kotse. Tapos na kayo? Saan tayo pupunta pagkatapos? Nakangiting tanong ni Ray sa dalawa. Ray, magko-commute na lang siguro kami pa uwi. Nakakahiya na talaga eh. No, it's okay. Nandito na kayo eh. Tsaka marami din naman kayong pinamili. Matutulungan ko pa kayo sa pagbitbit niyan. Ay naku sir Ray, kaya ko naman po itong mga pinamili ko. Huwag niyo na po akong tulungan sir. Mas kailangan po ni Keisha ang tulong ninyo. Oh, I guess so. Let's go. Sabihin niyo lang sa akin kung anong address niyo. At yun na nga ang kanilang ginawa. Unang bumaba sa kotse si Gwen na sinundan naman agad ni Keisha. Saan dito ang bahay ninyo? Tanong ng binata kay Keisha. Nakikita mo ba yung maliit na daanang yun? Papasok pa ako dyan dahil nasa dulo pa ang bahay namin. Turo naman ng dalaga sa direksyon patungo sa bahay nila. Ganun ba? Sige, mauna ka na.
Ako na ang bahala dito sa mga pinamili mo. Opo, naku, wag na Ray. Ayos na ako. Kaya ko naman na to. Sanay naman ako magbuhat ng mga ganito At hindi na bago sa akin to. Umalis ka na lang at gumagabi na rin. Pagtataboy niya sa binata. I insist. Napaka-gentleman ko naman kung hahayaan kitang umalis. Habang buhat-buhat mo mga pinamili mo. Promise, aalis din ako kaagad kapag naihatid ko na itong mga bitbit mo sa loob ng bahay ninyo. O sige, magdahan-dahan ka na lang Ray kung ganon at medyo basa ang daan, madulas ang semento. No worries, Keisha. I can handle myself. Naguna naman agad sa paglalakad si Keisha, nadali-dali na ring sinunda ni Ray. Bit-bit ang isang kahong may lamang mga groceries. O anak, nandito ka na. Sino itong kasama mo? Nobyo mo na ba ito o manliligaw pa lang? Bungad na tanong agad ng kanyang ama, na nooy may bitbit pang container na pinag-igiban niya ng tubig. Pa, abay mabuti at nandito ka na't sinamahan mo sa pag-uwi ang anak ko. Halika iho, ipasok mo itong container sa loob ng bahay dahil sumasakit na ang likod ko. Namula naman ang pisngi ni Keisha dahil sa hiya. Halatang hindi talaga kilala ng ama kung sino ang kaharap nito. Pa, hindi ko po siya. Sige po, teka. Ipapasok ko lang muna itong mga groceries sa loob. Keisha, saan ba ito ilalagay? Hindi naman nakapagsalita ang dalaga dahil sa pagkabigla. Hindi niya kasi inaasahan na sasakyan ni Ray ang sinabi ng kanyang ama. Diyan na lang iyan sa may pinto, iho. Uwi ka muli ng ama ng dalaga. Sige po. Ngiti ng binata at nilagay na ang groceries. Kasunod noon ay ang container na may lamang tubig. Ray, mabigat yan. It's okay, Keisha. I can do this. Nasapo na lamang ng dalaga ang kanyang noo dahil sa hiyang nadarama. Pa! Nahihiyang sambit niya sa ama nang sila na lamang dalawang naiwan sa labas. Anak ha, bakit mo siya pinibigilang kumilos? Hayaan mo siyang masanay. At least alam niya kung saan nagmula ang babaeng nililigawan niya. Pero pa, hindi niya po ako nililigawan na okay? Hindi ko rin po siya boyfriend. Paliwanag ni Keisha na kinabigla naman ng kanyang ama. Hindi, kaano-ano mo ang mokong na yun anak? Pa, kilala mo po si Miss Lara hindi ba? Oo anak, yung idol mong artista. Opo, siya po ang boyfriend ni Miss Lara. Ay susmi, bakit hindi mo naman agad sinabi sa akin anak? Diyos ko, teka lang at papapasukin ko. Ngunit huli na ang lahat dahil nakalabas na muli si Ray, na medyo nabasa na ang suot na coat. Tapos na po. Nakangiting saad ng binata. Sir, naku po sir, patawarin niyo po ako. Hindi ko po alam na hindi po pala kayo boyfriend o maliligaw nitong anak ko. Pasensya na po talaga. No, it's okay. Keisha and I are friends. Tsaka hinatid ko naman po talaga siya dito para makatulong din. At nakikita ko po na you need help. Kaya ayun po, okay lang naman po. Hindi naman po siya ganoon kabigat. Sigurado po ba kayo sir? Opo, wag na po kayong mag-alala. Keisha, aalis na ako Sige, iyahatid na kita sa labasan, Ray. No need, I'm good. Aalis na po ako. Salamat ulit. Ngiti pang wika ni Ray at umalis na. Nang mawala na sa paningin nila si Ray, ay doon na seryosong tinignan si Keisha ng kanyang ama. Opa, bakit ganyan naman kayo makatingin? May ibig na naman po bang sabihin yan? Anak, magtapat ka nga sa akin. Kung boyfriend iyon ng idolo mo, bakit mo kasama? Paano kayo nagkita, nagkakilala? Sunod-sunod na tanong ng matandang lalaki. Pa, namali po pala ako. Ex-boyfriend po pala. Ex-boyfriend? Teka, naguguluhan ako. Hali nga dito sa loob ng bahay at nang may paliwanag mo sa akin isa-isa ang lahat. Wala na ngang nagawa si Keisha, kundi ang ikwento sa ama ang lahat-lahat. Alam mo anak, kilalang kilala kita at nakikita ko sa mga mata mo kung gaano ka kasaya. Ang mga mata mo, nagminingning. Ayaw kong isipin na nagkakagusto ka na sa lalaking yun. Pero totoo ba ang hula ko? Pa, huwag ka nang tumanggi anak. Sagutin mo na lang. Opo, pero... Pero ano? Dahil boyfriend, ex-boyfriend siya ng idolo mo. Yun ba ang dahilan? Kaya pinipigilan mo ang munti mong damdamin dyan sa kaloob-looban mo. Kasi pa, hindi naman kasi maganda, hindi ba? Idol ko po si Miss Lara at hindi naman po siguro tamang magkagusto ko sa ex-boyfriend niya, hindi ba? Para ko na rin po siyang pinagdaksilan as a fan. Anak,
Wala kang niloloko dahil unang-una, wala kang pananagutan sa artistang yun. Pangalawa, hindi mo kontrolado ang nararamdaman mo. Pangatlo, normal lang iyang nararamdaman mo dahil babae ka't lalaki naman si Ray. Ang akin lang, sana'y totoo iyang pakikipagkaibigan niya sa'yo. Po, anong ibig mong sabihin pa? Ang ibig kong sabihin, sana'y hindi ka lang niya ginagamit para makapag-move on kay Lara. Sana lang ginagawa niya tong lahat dahil gusto niya at hindi napipilitan lang. Ayaw kitang masaktan anak, kaya kita pinagsasabihan ngayon. Ingatan mo ang puso mo dahil mapanakit ang unang pag-ibig. Sige na, magbihis ka na't ako na ang bahalang mag-ayos nitong mga pinamili mo. Pinapik pa siya ng kanyang ama sa balikat. Bago nito binuhat ang mga groceries sa kusina. Habang siya ay nakaupo pa rin at pilit pinoproseso ang mga sinabi ng ama. At dahil nga sa mga salitang binitawan ng ama, ay simula din nooy, pinipilit niya nang iwasan si Ray. Hanggat maaari ay ayaw na muna niyang magpakita dito, dahil tiyak na lalalim at lalalim lang ang nararamdaman niya para sa binata. Oy Keisha, maaga akong uuwi ngayon ha? May family dinner kami mamaya dahil dumating yung kamag-anak namin. Saad ni Gwen, ngunit tila wala sa sarili si Keisha na para bang hindi narinig ang sinabi ng pinsan. Hoy Keisha, ano yun Gwen? Nauutal pa niyang tanong dito. Hoy, ayos ka lang ba? Wala ka sa ulirata. Ang sabi ko, maaga akong uuwi ngayon dahil may family dinner kami mamaya. Mamamalengke pa kami. Bakit parang wala ka ata sa sarili mo Keisha? May iniisip ka ba? O, aha, alam ko na. Si Sarah yung iniisip mo, no? Tukso pa nito. Gwen, pwede ba? Bakit? Mali ba ako? Ops, speaking of him, mukhang kotse niyang huminto sa labas, Nataranta naman si Keisha nang marinig iyon. Ha? Nasa labas siya? Teka, magtatago ako. Huwag mong sasabihin sa kanyang nandito ako, Gwen. Ha? Bakit naman? May LQ kayo? Wala pa lang kayo may lover's quarrel na agad? Natatawang wika ng kanyang pinsan. Pwede ba Gwen? Huwag nang maraming tanong. Mamaya ako na ipapaliwanag sa'yo kapag nakaalis na siya. O siya, sige. May utang kang chika sa akin mamaya ha. Sisingilin kita kapag umalis na si Sir Ray. Oo na. Basta gawin mo na lang sinasabi ko. Huwag mo akong isusumbong. Rinig na rinig ni Keisha ang paglapit ni Ray, kaya napapikit na lamang siya. Hello, Sir Ray. Anong atin? Tanong kaagad ni Gwen sa binata. Si Keisha po bang hinahanap mo, sir? Pasensya na, sir, ha? Pero wala daw siya dito, wala siya rito. Dagdag pa nito. Oh, I see. Pero hindi naman si Keisha ang hinahanap ko, Bibili ako ng flowers. Oh, bibili po pala kayo ng flowers. Sure po, sir. Mamili lang po kayo dito. O baka naman pwede po akong makatulong sa pamimili. Ibigay mo sa akin yung pinakamagandang bouquet nyo dito. Yung magugustuhan ng isang magandang babae. Magandang babae, sir? Si Miss Lara po ba? Oh no, hindi si Lara Gwen. Oh, iba. Sige po, sir. Teka lang po. Habang nakikinig ay ramdam ni Keisha ang kirot sa kanyang dibdib. Hindi niya maintindihan kung bakit selos na selos siya ng mga sandaling iyon. Here na po, sir. Eto po ang pinakamagandang bulaklak namin dito. And here's the price po, sir. May hustisya po ang presyo dyan. Thank you, Gwen. I have to go. Thank you, sir. Come again. Maya-maya ay narinig na ni Keisha ang pag-alis ng kotse ng binata. Wala na si Sir Ray, Keisha. Tumayo ka na dyan. Sambit ni Gwen sa kanya. Wala na ba? Sure ka? Oo. Rinig mo naman sigurong pag-alis ng kotse niya, hindi ba? Pero in all fairness ang blooming ngayon ni Sir Ray, super pogi. Tsaka bumili siya ng bulaklak at hindi para sa'yo. May iba na kaya siyang pinupormahan? Di mabuti kung ganun, Gwen. Ramdam ko naman din kasi na parang wala lang kay Miss Lara ang breakup nila. She's happy and I guess, deserve din ni Sir Ray na maging masaya. Exactly. Kaya okay lang ba sa'yo kung may liligawan siyang iba? Usisa ni Gwen sa kanya. Magmamatter pa bang opinion ko dito, Gwen? Ikaw talaga, sige na. Maaga kang uuwi, hindi ba? Umuwi ka na, ako na ang bahala dito. Oy, teka, may utang ka sa aking chika, hindi ba? Bakit mo nga siya iniiwasan? Kasi palagay ko, nagugustuhan ko na siya. Pero syempre, hindi naman pwede yun, hindi ba? Idol ko si Miss Lara at ex-boyfriend niya si Ray. Napaka-unacceptable naman yata nun.
Hoy, itigil mo na yung pag-idolize mo sa Lara na yun, Keisha. I swear, nasa loob ang kulo nun. Tsaka dapat mong ipaglaban ang nararamdaman mo para kay Ray. Sabi ni Papa, baka ginagamit niya lang daw ako para makapag-move on kay Miss Lara. Pwede, pero sa tingin ko hindi eh. Huwag kang ang nega dyan, Keisha. Ewan ko sa'yo, Gwen. Kalimutan mo na nga muna yun. Bumili nga siya dito ng bulaklak, hindi ba? Ibig sabihin, may iba na siya nagugustuhang babae at hindi ako yun. Kaya ayaw ko na ring umasa. Sige na, umuwi ka na. Ako na ang bahala dito sa farm. Maaga rin siguro kung alis ngayon kapag hindi nagpunta rito si Mr. Reyes para kumuha ng flowers para sa shop niya. O sige, magkita na lang tayo ulit bukas ha. Mag-iingat ka dito. Simpleng pagtangulang ang naging tugon ni Keisha sa pinsan. Nang makaalis na ito, ay hindi pa rin mawala sa isipan niya ang sinabi ni Ray kanina na para sa ibang babae ang binili niyang bulaklak. Masakit para sa kanya iyon, lalo na't unti-unti na rin siyang nahuhulog kay Ray. 4:30 na ng hapon nang maisipan ni Keisha na isara ang farm at umalis na. Ngunit palabas na siya sa farm at naglalakad na pa uwi. Ay ganoon na lamang ang gulat niya nang makita niya si Ray na nakasandal sa labas ng kanyang kotse at dala-dala nito ang bulaklak na binili nito kanina. Akala mo ano, na nakaalis na ako? Pinarada ko lang ang kotse ko sa medyo malayo sa farm kasi kung hindi ko ipaparada sa malayo, lalabas ka ba? May patago-tago ka pa sa ilalim ng mesa kanina pero kitang-kita ko naman ang buhok mo. Natatawa pa nitong wika. O bakit ka natatawa dyan? May nakakatawa ba? Inis na wika ng dalaga. Bakit ka kasi nagtatago dun? Isa pa, alam mo namang ikaw talaga ang sadya ko eh. Bakit pa ba ako magpapakahirap na pumunta dito sa farm? Kung may shop naman sa malapit sa opisina ko, hindi ba? Kung ang sadya ko ay bibili lang ako ng bulaklak. Ano bang sadya mo sa akin, Ray? Wala, gusto lang kitang makita lagi. And this, para sa'yo to. Saad ng binata, sabay abot ng bulaklak sa kanya. Para sa akin? Bakit hindi mo na lang to ibigay kay Miss Lara para magkaayos na kayong dalawa? Alam mo na wala na kami ni Lara, Keisha. Kaya ginagamit mo ako para makamove on ka sa kanya? Ganun ba yun, Ray? Ginagamit? Teka, yan bang iniisip mo kaya ka umiiwas sa akin? Hindi agad nakasagot si Keisha dahil yun naman talaga ang iniisip niya. Hindi ako manggagamit, Keisha, at hindi ko intensyong lokohin o paglaruan ng isang tao dahil lang gusto kong makalimot. I am not doing this because of Lara. Lahat ng ginagawa at pinapakita ko sa'yo, hindi na konektado si Lara dito. Ginagawa ko to dahil gusto ko. Gusto kita. Gusto mo ako? Ganun kadali? Ray, matagal na kayo magkarelasyon ni Miss Lara at umabot pa sa puntong nag-propose ka sa kanya at sa ilang buwan lang gusto mo na agad ako? I'm sorry pero hindi mo rin ako mapipigil ng isipin yan na baka Hindi na nga natuloy pa ni Lara ang balak pa sanang sasabihin nang halikan siya ni Ray sa labi. Saglit lamang iyon, pero ang kakaibang sensasyon at kuryenteng dumadaloy sa kanyang ugat ay kakaiba. I like you, Keisha. I like you because I like you. At hindi to dahil kay Lara. Hayaan mo kong patunayan sa'yo at sa mga magulang mo na seryoso ako sa mga sinasabi ko. Please give me a chance. Pero kahit may pagkamarupok ang dalaga, ay hindi pa rin niya hinayaang ibaba ang pader na pinangahawakan niya. Patunayan mo muna kung ganun, Ray. I will, Keisha. At iyon na nga ang nangyari. Hindi pumalya si Ray sa pagpapatunay sa dalaga na mahal niya ito at seryoso siya sa lahat ng kanyang ginagawa. Lagi siyang nagpupunta sa bahay nila Keisha para formal na hingi ng permiso ng mga magulang ng dalaga. Sinabi niya sa kanila kung gaano siya kaseryoso sa dalaga. Bagay na hindi naman siya nabigo dahil sinuportahan din sila agad ng mga ito. Bukod doon, nagkakamabutihan na rin sila ni Keisha. Hatid sundo niya lagi ito sa trabaho. Ngunit isang araw, habang nasa kanyang opisina si Ray at abalang nagtatrabaho, ay biglang bumukas ang pinto at pumasok doon ng hindi niya inaasahang panauhin. Lara? How are you, babe? Miss me? Teka, Lara, what are you doing here? Ikaw naman, babe. Gulat na gulat ka naman dyan. Nandito ako for good news. Good news? Tanong ng binata. Yup, ready na ako magpakasal sa'yo. Gawin na nating formal ang engagement, tas magplano na rin tayo after para sa wedding.
Nagulat naman si Ray sa narinig mula sa dating kasintahan. Lara, no. Yan lang ba talaga ang pinunta mo rito? Oo, babe. May iba pa bang dahilan? I'm ready na nga, oh. Hindi ba't eto na lang naman ang hinihintay mo? Ang maging ready ako? Lara, we're done. Wala ka namang ibang iniisip kundi ang sarili mo at ang career mo. You're not even concerned to me. Tapos ngayon kung kailan okay na ako, saka ka babalik? What do you mean okay ka na? May iba ka na? That's impossible, Ray. Nagawa ko na. May iba na akong mahal, Lara. Hinayaan na kita, hindi ba? Kung saan ka magiging masaya. So please, hayaan mo na rin akong maging masaya. At sino ang babaeng yun, Aber? Usisa ni Lara habang nakataas ang isang kilay. I said, what's her name? Sigaw ng dalaga na walang marinig na sagot galing sa dating nobyo. It's Keisha. Is my answer enough? Umalis ka na dito dahil marami pa akong kailangang gawin. Padabog namang umalis si Lara sa opisina ni Ray at hinanap kung saan niya makikita si Keisha. Samantalang si Keisha naman ay gano'n na lamang ang gulat nang makita nilang dalawa ni Gwen na palapit ang idol niyang si Miss Lara sa kanila. Hala, totoo ba to? Hi po, Miss Lara. Sino si Keisha sa inyong dalawa? Galit na wika nito sa kanila. Bakit po? Just answer my question. Sino sa inyong dalawa si Keisha? Ako po, Miss Lara. Ikaw? So ikaw ang pinalit sa akin ni Ray? Magsasalita pa sana si Keisha nang sampalin na ito ni Lara sa pisngi. Masakit? You deserve that dahil kinuha mo ang pag-aari ko. Sa mga sandaling iyon, ay hindi na rin nakapagtimpi si Gwen sa ginawa ng babae sa kanyang pinsan. Kaya naman sinampal din ito si Lara ng pagkalakas-lakas. Hoy! Bakit hindi ka nagdala ng media dito para malaman ng lahat na masama ang ugali mo? Itong babaeng sinampal mo, idol na idol ka. Siya ang laging nagbibigay ng bulaklak sa'yo. Tsaka para lang alam mo ha, wala siyang inagaw sa'yo. Si Ray ang kusang lumapit sa kanya. Baka nauntog na rin si Ray dahil maldita ka, kaya ayan. Gigil na wika ni Gwen. Gwen, tama na. Pag-awat ni Keisha sa kanila. Hindi insan Masakit din yung sampal ko, hindi ba? Deserve mo din yan dahil demonita ka. Yun naman ang senaryong naabutan ni Ray. At imbes na si Lara ang kanyang lapitan, ay si Keisha ang kanyang inalo. Keisha, are you okay? Ray, ako ang sinampal ng lintik na to. Tapos ang babaeng yan ang lalapitan mo. Ano bang ginagawa mo rito, Lara? Hindi na kita mahal. I'm sick and tired of your attitude. Wala kang ibang iniisip kundi ang sarili mo. Please lang, hayaan mo na ako. Katulad ng ginawa kong pagpapalaya sa'yo para matupad mo ang mga pangarap mo. I'm not happy anymore, Lara. I'm sorry. So, mahal mo na talaga siya ngayon, Ray? Oo, Lara. Kaya umalis ka na. Oh, narinig mo yon? Ngayon nabawasan ka na ng fan. Malalaos ka rin. Hirit naman ni Gwen. Nagigil pa rin kay Lara. Nang makaalis ang dalaga, ay doon na niyakap ni Ray ang umiiyak na si Keisha. I'm sorry. I'm really sorry. Sorry kung nalita ko ng punta. Hindi ka sana niya nasaktan. It's my fault, Keisha. Ray, wala kang kasalanan. Mali lang talaga ako ng pagkakakilala kay Miss Lara. Pero salamat. Salamat dahil pinaglaban mo ako sa kanya. Kahit kanino, kahit saan, ipaglalaban kita dahil mahal kita. Mahal din kita, Ray. Mahal mo ako? Kung ganun, mahal mo na ako, Keisha? Oo, Ray. Matagal na kitang mahal. Pinipigilan ko lang dahil akala ko mali. Pero napagtanto ko na hindi pala mali ang magmahal. Ahem. Kung makapag-moment naman kayo dyan, parang walang sampalang nangyari kani-kanina lang ha. Hirit naman ni Gwen na nasa kanilang likuran. Maya-maya ay sabay-sabay silang natawa sa sinabi nito. Nang araw na iyon, ay doon na nila ginawang porma ng kanilang relasyon. Hindi na rin sila ginulupa ni Lara, kaya mas naging masaya pa ang kanilang relasyon. Umabot ng ilang taon ang kanilang relasyon. Hanggang sa nag-propose na rin si Ray kay Keisha na sinagot naman ito ng isang matamis na oo. Ngayon kasal na lang nila ang kanilang hinihintay para makabuo na ng masayang pamilya. Wala na rin silang ibang mahihiling pa kundi ang maging masaya at maligaya habang magkasama.